Okay, class. So, bali, ang gagawin natin ngayon is gagawa tayo ng involute type na spar gear. Okay? So, paano ba gawin yung profile ng spar gear na involute type? For example, ang gear na gagawin natin is 2 pitch or 2 yung kanyang diametral pitch, then 14 yung kanyang ngipin, and then we have 20 degrees na pressure angle. Okay, or that is the 20 degrees involute type na gear. Okay, yung first thing to do is gawin muna natin yung kanyang profile. Okay, then we have to draw first yung kanyang tinatawag na base circle. Ano ba yung tinatawag na base circle? Yung base circle na yan, dyan natin, yan yung basis natin para magawa yung profile ng ngipin. Okay? So kung i-compute natin yung kanyang diameter or yung pitch circle diameter, so may divide lang natin yung number of tooth doon sa diametral pitch. So we have the formula naman dyan, di ba? That is PD is equal to teeth over the diameter. Okay? So 14 divided by 2, that will be the diameter. So 7 inch yung kanyang diameter. Now, yung pitch circle diameter na yan, yan yung basis natin para solve yung diameter naman ng base circle. So, i-multiply lang natin yung diameter ng pitch circle doon sa cosine ng pressure angle, which is 20. So, 7 cosine ng 20 degrees is equal to 6.5778. Okay, something. Okay, so i-drawing natin muna yung base circle. So, diameter. Ang diameter ng base circle is 6.577848. Ilagay natin lahat ng decimal. Yan, para accurate. Okay? So, yan. And then next, i-drawing na natin ngayon yung kanyang involute. Okay? So, ibang process naman ito ng pag-drawing ng involute, kasi yung ginawa natin or yung assignment niyo, yung buong involute ng isang circle ginawa ninyo. Now, hindi naman natin kailangan lahat ng yon. Part lang ng involute ang kukunin natin. For example, ito. Okay? So, yan. Yung kulay green na yan. I-connect natin lahat yan. Okay? So, yan yung magiging part ng involute ng base circle diameter. Yan, halimbawa, kung drawing natin to, so bali mahaba, pero konti lang yung kukunin natin dyan. Okay? Now, i-divide natin yung pitch circumference into any number. Okay? Pero, siyempre, mas accurate kapag mas madami yung divisor natin. Okay? So, from the formula ng circumference, that is equal to pi d, di ba? Okay? So, yung circumference is pi d, i-divide natin for example ng 100. So, kapag mas malaki yung divisor kasi natin, mas accurate yung magagawa nating profile. Okay? So, pi d, no? So, pi d. Multiply natin yung diameter. Si pi times yung circumference is 6.5 times 6.6 kanina? Kalimutan ko na. Diameter. Ayan. So, pi times 6.5778. Okay? So, ayan. So, 20.6649. Then, i-divide natin yung circumference ng 100. So, magiging 0.26649 something. Okay? Yan. So, ngayon, mag-drawing ako ng line dito. Ayan, sa may quadrant. Ang haba ay siguro nakaganito. Ayan.
26,649,2004. Ayan. So, yun yung ano natin. Ayan. So, dinivide natin yan. Palitan na lang natin ng kulay para madali siyang ma-identify. Lang natin ng red. Ayun. Ayun siya. Okay. And then next, i-divide naman natin itong circle na ito into 100. Kasi dinivide natin kanina yung circumference into 100. I-divide naman natin ito ngayon into 100. And then, siguro kunin lang natin yung 9 or 10. Check nga natin dito kung ilan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 11. Okay? So, kung di-divide natin yan, 360 degrees ito, syempre, divide natin ng 100. So, magiging 3.6. Now, mag-drawing ako ng line. Okay, magmula doon sa gitna ng circle, papunta dito. Yan. So, palitan ko lang yung kulay. Puro yellow na lang. Okay? Ngayon, i-rotate ko ito. Ika-copy ko ito. Kung dalawa na yan, into ilan to? 11 kanina to, no? 11 yung bilang natin kanina. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay? And then, dapat nag-join pala kanina, no? And then, i-rotate natin itong mga to ng tig. Naku, hindi ata nakasentro. I-rotate natin itong mga to ng tig 3.6. So, rotate natin. Rotate natin dito ng ito ng tig 3.6. Mali. Dito dapat rotate. Yung center natin is yan. So, 3.6. 360 divided by 100. O, yan. Then, lahat ng 11 na yan, i-rotate natin. So, ang susunod, i-rotate natin yung susunod ng 7.2, no? Kasi nga, 3.6 times 2. Ayan. 7.2. And then, sunod-sunod na yan hanggang ma-rotate mo lahat yung 11 kanina. Okay, so yan. So, bali na-rotate na natin or so, bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 12 pala yung nagawa ko. So, 3.6 lahat yung ano niyan, yung angle in between, no? Okay? So, dito tayo nag-start kanina sa my quadrant. Nandyan. Okay, dyan tayo mag-start mamaya. Ngayon, itong red tsaka itong yellow line, perpendicular yan niya. Lahat ng yan perpendicular. Ito tsaka yan perpendicular yan. Okay? Perpendicular yan. Ngayon, i-scale natin ito ng 2. Scale natin ito ng 2. Then, sunod, scale naman natin ito ngayon ng 3. Then, ito, scale natin ito ng 4. Then, next, scale natin ito ng 5. Okay? Then, scale natin ito ng 6. And scale ng 7. Scale ng 8. Scale ng 9.
Okay, so bali yan na ano na lahat, na-skill na lahat. Now, i-connect natin yung end ng bawat lines na yan. Okay, mag-start tayo dito sa may quadrant, dito kanina. So, gamit na lang siguro tayo ng kulay green. Ayan. Okay, connect natin. And, nasa na yan? Dito kanina, sa may end. Doon. Doon. Oops. End point. End point. End point. Point. End point. End point. Okay? So bali ito na yung involute, no? So part lang ng involute yung ginawa natin. Ayan. Ayan na siya. Okay? So siya rin lang naman yung dito kung titignan natin. Ayan, ito. Ito. Yung mga yan. Okay, so i-drawing ko na lang ulit. Ayun. So ito na siya. Ayan. Okay. So tanggalin ko lang pala yung mga i-trim ko lang pala tong mga to, no? So yan, na-trim na. Okay, so ito na siya. Ito yung ating envelope. Now kung mapapansin, okay, lumagpas, no? Yung mga circle na ito pala, ito yung ating base circle. Then, ito naman yung ating tawag dito, pitch circle diameter. Okay, then ito naman yung addendum diameter. Okay, so ito yung addendum diameter. Nakalimutan kong tinawing yung addendum diameter. Anyway, mamaya yon. Okay, so yan yung part 1 ng ating lecture sa paggawa ng profile or yung profile ng profile ng involute type na gear. Okay? Ayan.